Naalala naman niya ang ginawa nitong pag-warning sa kanya dati nung pinaiimbestigahan siya ng Joe family. Inisip nito na dahil meron naman siyang balak ibalik kay Liu Yang ang ginawa nitong pabor dati ay pupunta na lang ito sa kanilang get-together. Dahil doon ay sinabi nito kay Feng Hao na pwede na niyang gawing day off ang gabing iyon dahil meron siyang personal na kailangang gawin. Masyado na daw matagal nung naranasan niyang maging normal na tao kaya kailangan niyang pumunta doon. Pagdating sa event ay makikita doon na masayang binabati ng mga bisita ang groom na si Liu Yang. Nilapitan naman ng mag-aswa ang mga ito at sinabing buti na lang ay nakadating na rin sila sa wakas. Pagkatapos magkamustahan ng mga ito ay pinapasok na rin sila ni Yang sa loob para maumpisahan na daw nila ang kasiyahan. Susunod na rin sana doon ang dalawa pero nakita nila sa malayo na paparating na rin ang ating bida. Masayang binati ni Lee ang dati niyang katrabaho pero makikita natin na hindi makapaniwala si Yang sa itsura nito ngayon. Agad niya itong nilapitan para makipagkamay at sinabi na buti na lang ay meron siyang oras ngayon para pumunta. Napansin din nito ang suot ng ating bida at sinabi na mukha na talaga itong mayaman ngayon. Humble naman ang ating bida kaya sinabi lang nito na ganun pa rin naman siya at ang pinagbago lang ay isa na siyang businessman ngayon. Lumapit na din doon ang kanyang mapapangasawa na si Xiao Shuang kaya pinakilala na rin niya ito kay Lee. Nagpasalamat naman sa kanya ang babae dahil lagi daw siyang kinikwento ni Yang na laging tumutulong sa kanya sa dati nilang trabaho. Napangiti naman doon ang ating bida at pinalusot lang nito na ganun naman talaga dapat ang magkakatrabaho. Pagkatapos noon ay lumapit si Lee sa tabi ng kanyang kaibigan para ibulong na mukhang maswerte siya sa kanyang mapapangasawa. Pagkatapos nilang mag-usap-usap sandali ay sinabi na ni Yang na nung nalaman ng lahat na pupunta siya doon ay hindi sila makapaniwala. Kaya, pumasok na daw siya sa loob para makausap na niya ulit ang mga dati nilang katrabaho. Nung nasa loob na ang lahat ng bisita ay sinabi ng isang lalaki na mag-cheers na sila para sa nalalapit na kasal ng kanilang brother Yang. Pagkababa ni Lee ng baso sa lamesa ay bigla itong nagulat dahil merong umakbay sa kanya na babae. Tinanong nito kung siya daw ba talaga ang Lee na kakilala nila dati dahil sobrang laki daw ng kanyang pinagbago. Sumang-ayon naman ang isa doon at sinabi na bigla na lang siyang umalis sa kanilang kumpanya nang walang paabi dati kaya paano daw nito nakuha ang kanyang kayamanan. Binati muna nito ang dati nilang department head na si Lin at sinabi na binuulang niya ang isang maliit na business at nagbibigay siya ng serbisyo sa mga tao. Tinanong nito kung bakit hindi pa niya niyayaya si Yang sa kanyang business dahil naaalala daw nito na sunod sa kanya ng sunod dati ang lalaki at lagi siyang tinatawag na senior brother. Hindi naman ito sinagot ang lalaki dahil alam ni Lee na nangaasar lang ito at inisip na mahirap pa rin siyang pakisamahan hanggang ngayon. Dahil nakita nito na nag-aabang ng sagot si Lin ay sinabi nito na narinig kasi nito na nagkaroon ng promotion si Yang at dahil ito kay department head Lin. Dinagdag din nito na hindi laging nakakasigurado sa isang maliit na business kaya mas okay na doon na lang si Yang at sundan ang yapak ng kanilang department head. Bigla naman silang pinigil ng kanilang kasama dahil masyado na daw seryoso ang kanilang usapan at sinabing para kay Liu Yang ang gabing iyon. Kailangan daw nilang uminom ng marami at wala daw uuwi doon ng diretso maglakad. Habang umiinom si Lin ay sinabi nito na ayon sa kanyang naaalala, laging namamroblema si Lee at mukhang wala ng buhay. Naiinis nitong inisip na bigla na lang itong pumunta doon ng ganon ang suot para siguro magyabang. Alam daw niya ang abilidad ng ating bida at sinabi na hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa kaya meron daw siguro itong ginagawang iligal. Kailangan daw niya itong alamin para ma-report niya ito at mawala na ang yabang ng dati niyang tauhan. Nung matapos na ang gabi ay sabay-sabay nang lumabas ang lahat sa kanilang inuman. Nilapitan naman agad ni Liu Yang ang kanilang department head at sinabi na hindi uminom ang kanyang mapapangasawa kaya pwede daw siyang sumabay sa kanilang kotse. Mayabang naman itong sinabi na kabibili lang niya ng BMW at nag-aaral ng mag-drive ang kanyang asawa kaya siya daw ang susando sa kanya ngayon. Dahil gusto pa rin itong malaman kung ano ang tinatago ng ating bida ay sinabi nito na pwede naman daw sumabay sa kanya si Lee pauwi. Alam nito na tatanungin lang siya nito ng tatanungin kaya sinabi nito kay Lin na magtataksi na lang siya para hindi na siya nito maabala. Nung narinig yun ng department head ay napangiti ito at inisip na meron talagang mali sa kanyang kwento.
Lumapit ito papunta kay Lee at sinabi na akala nito ay isa siyang businessman kaya tinanong nito kung bakit wala siyang kotse. Bago pa lang makasagot ang ating bida ay naputol ito dahil tumatawag kay Lin ang kanyang asawa. Masaya nitong tinanong kung mapalit na ba siya doon pero bigla na lang nagbago ang kanyang itsura. Narinig ng lahat ang sigaw nito dahil sinabi pala sa kanya ng kanyang asawa na nagkaroon siya ng aksidente. Dahil doon ay nagkaroon ng ideya si Yang at sinabi nito sa department head na sasamahan daw siya nilang lahat papunta sa kanyang asawa para makita nila kung ano ang nangyari. Pagdating nila sa lugar ay nakita nila agad ang nangyaring banggaan kaya nilapitan nila itong lahat. Nung nakita na rin ito ng Lin ay bigla na lang itong nahulog sa lapag at tinanong kung nananaginip ba siya. Umiiyak namang sinabi ng kanyang asawa na alam naman niyang hindi pa siya magaling mag-drive kaya bakit pinilit siya nitong pumunta doon. Nung tinanong siya ng babae kung ano ang gagawin nila ay mahina nitong sinabi na kailangan nilang ibenta ang kanilang bahay. Hindi pa nga daw kasi niya nababayaran ang lahat ng utang nila sa kotse at bahay kaya hindi nila kayang ipagawa ito. Habang nakatingin sa dalawang sirang sasakyan ay sinabi nito na tapos na ang kanyang masaya at maginhawang buhay. Habang pinupulot ang natanggal na bahagi ng kotse ay sinabi ng isang lalaki na hindi naman nila kailangang malungkot dahil kotse lang naman daw yun. Ngumiti ito at sinabi sa dalawa na ang importante daw ay ligtas silang lahat. Agad namang nanghingi sa kanya ng tawad ang asawa ni Lin at sinabi na kasalanan daw niya ang lahat. Sinabi ng lalaki na hindi na nila yun kailangang intindihin dahil pag binayaran na siya nila ay magiging okay na ang lahat. Nakita naman ng lalaki ang reaksyon ng dalawa kaya nagtaka ito sandali pero bigla na lang din natawa. Lumapit ito sa mukha ni Lin at sinabing hindi naman pwedeng umalis na lang sila nang walang kapalit pagkatapos nilang wasakin ang kanyang sasakyan. Sinabi nito na hindi siya makapaniwala na napasagot ng isang kuripot na lalaking iyon ang kanyang asawa. Baka naman daw inuto lang nito ang babae at pananggakwan ng magandang buhay na hindi niya kayang ibigay. Dahil hindi na nagustuhan ng kanyang mga kasama ang sinasabi nito sa kanilang department head ay sinabi nila sa lalaki na sumusobra na siya dahil hindi naman niya kailangang sabihin ang mga iyon dahil babayaran naman ni Lin ang kanyang kotse. Pagkarinig noon ng lalaki ay hindi na ito nagsalita at bigla na lang tumawa ng sobrang lakas. Habang sinasabi nito ang lahat ng gagastusin ay hindi makapaniwala ang department head sa kanyang naririnig dahil isa pala itong luxury car at aabutin ng halos 1,000,000 yuan ang pagpapagawa nito. Pagkatapos noon ay bigla itong tumingin sa grupo at sinabi na tutulong ba sila para bayaran yon ng kanilang boss. Nung hindi nakapagsalita ang mga ito ay sinabi niya na kung wala naman pala silang pera ay huwag silang magyabang dahil hindi daw siya natatakot kahit marami pa sila. Dahil wala nang nagsasalita ay sinabi na ng lalaki kay Lin na meron siyang paraan para mabawasan nito ang kanyang utang. Kailangan daw nitong yumuko sa kanyang harapan at kada lakad nito nang nakayuko ay babawasan niya iyon ng 1,000. Pero, alam daw niya na masyadong ma-pride ang lalaking iyon kaya hindi niya ito gagawin. Kaya, kung ayos lang daw ito kay Lin ay tatanggapin na lang niyang kabayaran ang kanyang asawa. Dahil doon ay hindi na nakapagtimpi ang department head kaya sinugod na nito ang lalaki. Pero, bago pa ito makalapit ay bigla na lang siya nitong sinuntok ng malakas sa mukha. Sinabi nito na hindi nila alam kung ano ang kanyang trabaho kaya ang lakas naman daw ng loob nito para sugurin siya ng harap-harapan. Kailangan na daw niyang pumili, pwede niya na itong bayaran ngayon o iuuwi na nito ang kanyang asawa. Dahil kung hindi, wala daw siyang papaalisin doon na kahit sino. Habang natatakot ang lahat ng nandoon ay bigla na lang silang napalingon sa likod dahil may nagsabi na siya ang magbabayad noon. Pagtingin nila ay ang nagsabi pala noon ay ang ating bida. Dahil doon ay gumanda agad ang mood ng lalaki at sinabi na buti na lang ay merong madaling kausap sa kanila. Pero, wag na daw nitong isipin na lokohin siya dahil meron daw siyang mga kilala na mas mataas pa sa kanya at hindi niya magugustuhan pag binawian siya ng mga ito. Ngumiti rin naman si Lee at sinabi na kanina pa daw niya pinapanta ang kanyang kasama kaya wag na daw nila itong palabasin sa kanila. Makalipas lang ang ilang sandali ay narinig na nila na merong dumadating galing sa likod kaya napatingin na rin doon ang lalaki. Ang tinawag pala ng ating bida ay si Feng Hao at makikita nating naglalakad na ito at nagtatanggal na ng damit.
Panuri naman ito ng lalaki at sinabi na gusto nito ang kanilang galawan dahil mabilis daw silang kumilos. Akala nito ay iaabot na nito sa kanya ang pera pero bigla na lang itong sumugod sa kanya ng mabilis. Hindi na nakapag-react ang lalaki dahil nung napansin na nito ang nangyayari ay malapit na siyang tamaan ng suntok ni Feng Hao. Pagkatama nito sa kanyang mukha ay hindi nito kinaya ang lakas ni Feng kaya dumiretso ito sa kanyang sasakyan. Makikita nating nakatayo lang doon na nanunood ang kanyang boss pero hindi naman makapaniwala ang ibang nakakita dito. Sinusubukan ng lalaking panasan ang dugo sa kanyang mukha at tinanong nito kay Feng kung kilala ba nito kung sino ang kinakalaban niya. Hindi naman na niya ito sinagot at mabilis nang sinipa ang mukha ng mayabang. Hindi na natagaw ng lalaki ang sakit kaya napasigaw ito at napahiga sa may lapag. Magsasalita pa sana ulit ito pero hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Feng Hao kaya sinipa niya ulit ito sa mukha. Habang nakatingin sa bumebuelong Feng ay inisip ng lalaki kung sino kaya ang lalaking ito at saan ito nanggaling. Nakita ng lahat ng nandoon ang paggulpi ng walang awa ni Feng sa lalaki kaya makikita natin na hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. Nakita din ito ng malapitan ni Lin kaya inisip nito na nakakatakot ang dati nilang kasama at ano na kaya ang ginagawa nito ngayon para sumunod sa kanya ang kasama niyang lalaki. Habang nakahiga ay binato ng ating bida ang kanyang card sa lalaki at sinabi na kasya ang perang nandoon pambili ng bagong sasakyan. Sinabi din nito na wag niyang babalikan ang kahit na sinong nandoon dahil pag nalaman niya ng ginawa niya ito ay babalikan siya ni Feng Hao. Nilabas na din nito ang kanyang business card at pinatong sa noo ng lalaki at sinabi na kung gusto niya ay pwede siyang pumunta at makipag-usap sa kanya. Masaya namang tumingin si Lee sa kanyang mga kasama para sabihing ayos na ang kanilang problema. Pero, nakita nito na hindi sila nagsasalita at meron silang pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nung sinubukan itong lumapit kay Liu Yang ay bigla itong nagulat at napa-atras ng konti. Kaya, tinawag na lang nito si Feng Hao at sinabing kunin na niya ang kanilang kotse dahil aalis na sila doon. Pagsakay nila sa sasakyan ay sinabi agad ni Feng Hao na kasalanan nito ng lalaki kanina kung bakit nasira ang kanilang gabi. Huminga naman ng malalim ang ating bida at sinabi na iba na siguro ang ituturing sa kanya ng mga kasama nila kanina. Nagtaka naman doon kanyang kasama at sinabi na wala naman siyang ginawa kundi ang tulungan sila. Sinabi ni Lee na nakita daw niya sa kanilang mga mata ang takot dahil meron talagang pagitan ang mga normal na tao sa mga makapangyarihan. Bigla namang natigil ang kanyang mga sinasabi dahil bigla na lang namula ang kanyang paligid. Inisip nito kung ano kaya ang nangyayari sa kanya dahil pati ang kanyang status ay nagkakaroon ng problema. Pero, nung kumalma ito ay inisip niya na meron sigurong nagtatangka sa kanyang buhay. Tumingin ito sa labas ng kanyang bintana at nakita kung saan nagmumula ang panganib. Pagkatapos noon ay kalmado nitong sinabi kay Feng na merong tumitingin sa kanilang lokasyon ngayon. Kaya, nilabas nito ang kanyang orasan at pinabilis ang oras ng kanyang kasama ng 100 times. Sinabi nito na puntahan niya kung sino yun at bigyan ito ng hindi makakalimutang warning. Pagdating ng umaga ay lumipat na ang ating storya sa loob ng isang building. Makikita doon na sinasabi ng isang babae sa kanyang boss na hindi daw nagtagumpay ang kanilang misyon kagabi. Tinanong naman agad ng chief kung kamusta ang kanilang mga tauhan at kung ayos lang ba ang mga ito. Ayon sa babae ay nagkaroon ng sugat galing sa isang kutsilyo si Agent Bobcat sa balikat pero naagapan naman nila yun agad kaya ayos na ang kanyang pakiramdam. Hindi naman yun nagustuhan ng chief kaya dahil sa galit ay sinuntok nito ng malakas ang kanyang lamesa. Sinabi din ng babae sa kanya na meron pa sa kanilang mensahe ang agent na si Bobcat. Nakaharap daw niya mismo ang gumawa sa kanya noon at sigurado daw siya na hindi yun tao. Nilagay nito ang isang USB sa dala niyang laptop at sinabi na galing yun sa sekretong bodycam na suot ng kanilang agent. Pinakita doon na merong kausap si Agent Bobcat sa kanyang earpiece at sinabi nito na nakita na niya ang kotse ng kanilang target. Sinabi sa kanya ng kanyang kausap na pag meron na siyang maliwanag na tira ay kunin na niya ito agad. Kakalabitin na sana nito ang gatilyo pero makikita natin na bigla na lang merong tumulak sa kanya kaya siya nawala sa kanyang target.
Pagtingin nito sa kanyang paligid ay wala itong nakita tao kaya alam na nito ang nangyayari at sinabi sa kanyang kausap na nakompromiso na ang kanyang lokasyon. Bago pa nito masabi ang lahat ng iyon ay nakita nito na parang merong anino na tumigil sa kanyang harapan. Lalapit sana ito para tignan yon ng mas mabuti pero nagulat si Bobcat dahil bigla na lang siyang inatake nito. Nalilito pa rin ang agent sa nangyayari at nung nakita niyang nasa lapag na siya ay meron ng dugong tumutulo galing sa kanyang balikat. Hindi na ito nagustuhan ng lalaki kaya nilabas na nito ang kanyang handgun at tinutok sa direksyon ni Feng Hao. Nung unang baril ay nakita mismo ng agent na madali itong naiwasan ng halimaw sa kanyang harapan. Dahil doon ay sunod-sunod niya itong pinaputukan pero kahit isa ay wala man lang tumama sa target. Dahil naubusan na ito ng bala ay mabilis na itong nagpalit ng magazine at iyon na ang ginamit na pagkakataon ni Feng para umatake ng malapitan. Iyon na din ang huling nangyari sa body cam ni Agent Bobcat kaya pagkatapos noon ay sinara na ng chief ang kanyang laptop. Sinabi naman sa kanya ng kausap niyang babae na dahil sa kanilang ginawang operasyon ay makakarating ito sa mga higher ups. Sumandal na lang ito at huminga ng malalim dahil sigurado daw siya na alam na nila ito ngayon. Habang tinatanggal ang kanyang salamin ay sinabi nito na ayon sa higher ups ay kailangan lang nilang pagmasdan ang target pero wag na wag daw nila itong lalapitan. Pero, hindi daw siya mapakali dahil gusto na niyang malaman kung ano talaga ang sikreto ng target nilang si Zero. Tumayo ito papunta sa kanyang bintana at sinabi na dahil sa kanyang ginawa, ang pinakamalalang pwedeng mangyari ay matatanggal siya sa kaniyang trabaho. Pagkasabi niya noon ay sakto namang may dumating sa kanyang opisina at tinatanong nito kung sino sa kanila si Chief Liu. Pagkapasok niya sa loob ay nilagay agad nito ang isang kasulatan sa kanyang lamesa at sinabi na galing iyon sa mga nakakataas at sana daw ay maintindihan niya ito. Hindi naman ito tumingin sa lalaki at sinabi lang na pupunta siya doon at siya mismo ang magpapaliwanag sa higher ups. Kailangan daw nitong sabihin sa kanila na tama nga ang iniisip ng kanilang mga eksperto na napapansin ni Zero kapag pinagbabantaan ang kanyang buhay at ang kakaibang bilis nito ay totoo talaga. Pero, sinabi sa kanya ng kanyang kausap na buti na lang ay nalaman din nila na hindi isang mamamatay tao si Zero. Pagkatapos daw nitong malaman na pinagbantaan nila ang kanyang buhay ay binigyan lang niya ng warning ang kanilang agent. Pero, sinabi nito sa chief na masyado daw talagang pabigla-bigla ang kanyang ginawa. Alam naman yun ng matanda at sinabi nito sa kanyang kausap na kaya niya ginawa yun ay dahil gusto na niyang mamatay agad ang halimaw na yun. Tumingin ito sa baba at sinabi na kung gusto siyang mag-resign ng higher ups ay wala na siyang magagawa. Inisip naman niya na alam naman talaga ng mga nakakataas ang kanyang plano bago pa lang niya ito gawin. Pero, hindi siya nito pinigilan dahil gusto rin nilang malaman kung hanggang saan ba talaga ang kakayanan ni Zero. At dahil pumalpak siya, wala daw silang kinalaman doon at nasa kanya ang lahat ng sisi. Isa lamang daw siyang sacrificial pawn sa kanilang laro laban sa kakaibang individual na kanilang kalaban.